tayong direction. Tingnan po natin, ano yung direction niya? Sabi niya, when Enoch had lived 65 years, he became the father of Methuselah. Kunin naman natin yung translation at sa NIV. Kanina yung King James yun. Ito yung gagamitin natin. Sa verse 24, after he became the father of Methuselah, Enoch walked faithfully. Pero po mga kapatid, ang sabi sa ibang translation, Enoch walked with God. Pero dito sa translation ito, sabi niya, Enoch walked faithfully with God. Kasi bakit? May mga taong lumalakad kasama ang Panginoon pero hindi tapat. Kung titignan po natin mga kapatid, si Enoch lumalakad siya, hindi lang siya lumalakad, kundi lumalakad siya ng may katapatan sa ating Panginoon. Napakaganda nito mga kapatid sa ating pananampalataya at buhay Kristiyano. Naglakad na nga lang tayo, naging Kristiyano na nga lang tayo, ayusin na natin pagiging Kristiyano, mga kapatid. Kaya nga sabi nila, nagsimba ka na nga lang, ayusin mo na lang din yung pagsisimba. Ano po ba mga kapatid? Sayang. Kaya nga dito sabi dito, Enoch walked with God faithfully. He is faithful sa ating pong Panginoon. Ano pa sabi niya po dito? Kung titignan natin mga kapatid, no? It is important to know in this text mga kapatid, na yung Diyos, God did not walk with Enoch, kundi Enoch walked with God. Alam minsan, sa ating pananampalataya, maganda na tayo talaga ang nag-e-effort para sa ating Panginoon. Kailangan natin mag-e-effort para sa ating Panginoon. Verse 23, ano bang sabi niya? Altogether, Enoch lived a total of 365 years. Verse 24, inulit-ulit, Enoch walked faithfully with God, then he was no more because God took him away. Hindi po yan, inulit-ulit talaga na talagang kahit anong mangyari, si Enoch faithful talaga sa ating Panginoon. Is faithful sa ating Diyos. Alam niyo po, merong isang author, si G. Campbell Morgan. Alam niyo po ang sabi niya mga kapatid, walking with God means that we are going in the same direction as God. Ngayon po, ang tanong sa atin, kung lumalakad tayo kasama ang Panginoon, nagsisimba tayo, midweek, vespers, Sabbath, o whatsoever na mga gatherings, mga kapatid. Ang tanong po ba sa atin, sa ating paglakad kasama ang ating Panginoon, lumalakad ba tayo ng parehas na direksyon kasama siya? Kasi nga, sabi ko kanina, may mga lumalakad, mali naman ang direksyon na nilalakaran. I hope nakukuha niyo po yung punto mga kapatid. Kung baga, ang buhay Kristiyano, hindi makita ang pagiging buhay Kristiyano. Ang iba, tumataya pa rin sa loto, mga kapatid. Naniniwala pa rin sa swerte, mga kapatid. Magtrabaho tayo. Magpursige tayo sa ating buhay. Magtapat tayo kasi pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Sabi ng isa kong kaibigan, pag siya'y nanalo sa loto, bibigyan niya daw ako ng magandang bahay. Ang problema, hindi naman siya tumataya. Paano mananalo? Hindi naman tumataya. O, di ba? Mas mainam, mga kapatid. So here, di ba, kailangan natin lumakad sa direksyon ng ating Panginoon. At yung direksyon ng ating Diyos, hindi dito sa mundong ito, mga kapatid, hindi mga makamundong bagay, kundi makalangit na mga bagay. Kung sa nakalipas na 364 years na, 364 days, may mga araw na hindi tayo lumalakad sa direction ng Panginoon this year. We still have time, mga kapatid. Meron pa rin tayong pagkakataon na lumakad sa direction ng ating Panginoon. Pangalawa, after ng direction, of course, sa ating paglalakad, meron din niyang duration. Gaano ba kahaba? Gaano ba katagal tayong maglalakad, mga kapatid? Titignan po natin. Anong balikan natin ang text? When Enoch had lived 65 years, he became the father of Methuselah. After he became the father of Methuselah, Enoch walked faithfully with God. Ilang taon po mga kapatid? 300 years. 300 years. Grabe. Ano po mga kapatid? 300 years siyang naglakad o namuhay kasama ang ating pong Panginoon. And all together, sinama kasama yung 65 plus 300, that is 365 years. Yan po ang sabi mga kapatid.
Ngayon, ang tanong, how long Enoch walked with God? Gaano ba siya talaga katagal na lumakad kasama ang ating Panginoon? Gaano kahaba? Mga kapatid, tingnan natin. Yung 300 years, ayan, pag yan po times ninyo sa days, 300 years times 12 times 30 na lang. Then 31. All in all, magiging 109, 500 days. Alam niyo, binilang ko yung aking taon kasi ngayon 24 pa lang ako. Yan pa lang. Hindi pa kasama dyan yung bata ko, yung may time na hindi ako nagsisimba. Basta sinabak ko lang dyan. Hindi pa nakalahati mga kapatid. Pero si Enoch, 109, 500 days, araw-araw siyang lumalakad kasama ang ating Panginoon. Alam niyo, sa ating buhay, may panahon na ngayon magiging tapat tayo. Sa susunod na buwan, hindi na naman. Sa susunod magtatapat tayo. Kung baga yung ating pananampalataya, papatay-patay mga kapatid. Kung baga sa kanta, pamedya-medya. Alam niyo si Enoch, 109, 500 days siya lumakad kasama ang ating Panginoon. Ang sarap pakinggan kasi araw-araw, consistent, constant mga kapatid na paglalakbay kasama ang ating Panginoon. Alam niyo, yung buhay ni Enoch, 365. Kasi gustong sabihin ni Enoch sa atin, sa isang taon, kailangan nating maging tapat din ng 365 days. Ano niyo sabi nila? Ang pagiging tapat, hindi lang daw yan nasusubok sa araw ng Sabat. Ang faithfulness, mga kapatid, nasusubok after ng Sabat. Pero ang gusto ng Panginoon, 365 days tayong lalakad kasama ang ating Diyos. Matatapos na naman ang taong ito, at ang ating Panginoon, inaanyayahan tayo, na kagaya ni Enoch, yung kanyang edad 365 days. Kasi gusto nyo sabihin sa atin, na kailangan din natin lumakad na tapat kasama ang ating Panginoon. Alam niyo po, may isa akong kanta na paborito. O sabi dyan, when we walk with the Lord, in the light of His Word, sa yung ganito, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with those who will trust and obey, mga kapatid. Kapag yung duration, gaano ba kahaba? Kaya dito ang sabi, a long walk with God. This is a long walk, mga kapatid. Meron na sa atin dito 70 years old, 60 years old, 50 years old, 40 years old. Napakahabang paglalakbay. Kailan kaya matatapos ang paglalakbay na ito? Pero gustong sabihin ng Panginoon, huwag tayong magsamang maging tapat sa ating Diyos, mga kapatid. Yung duration, kagaya ni Enoch, imagine hanggang sa kanyang kamatayan, He is still faithful sa ating Panginoon. This is our last point. After ng direction, after ng duration, yung word na deliverance. Sa ating paglalakbay, hindi lamang aantayin natin na parang napakahaba naman talaga ng paglalakbay ito. Darating ang panahon na ililigtas tayo ng ating Diyos. Tingnan niyo po ang kwento ni Enoch. Anong sabi niya? Enoch walked faithfully with God. Then he was no more. Wala na siya sa mundo. Kasi bakit? God took him away. Alam niyo, yung ating paglalakbay na may katapatan sa ating Diyos, yan ay susuklian ng ating Panginoon. Meron niyang pagpapala na darating sa ating buhay, mga kapatid. Maraming mga bagay na darating sa atin. Ito yung sabi sa Hebrews, balikan natin. By faith, Enoch was taken away, that he did not see death. Yun na si Elijah, kasama niya, hindi sila namatay. Ngayon, nasa langit na po sila, mga kapatid. Si Moses, namatay siya, pero nasa langit na rin siya, kinuha na siya ng ating Panginoon. Pagdilaw, yung punto dito, mga kapatid, kung gusto natin na hindi ayaw natin magkaroon ng kamatayan sa darating na panahon, kailangan natin lumakad na tapat sa ating Diyos. Hindi ko sinasabi na hindi tayo mamamatay physically. Ang sinasabi kong kamatayan ay yung sa dagat-dagatang apoy. Huwag nawa tayo mapabilang doon, mga kapatid, kundi tayo'y lumakad kasama ang ating Diyos. Ano niyo po sabi dito? Those who walk with God always reach their destination. Ang mga taong naglalakad kasama ang Panginoon, lagi nilang mararating at mararating ang destinasyon.
Pero kung hindi tayo maglalakad kasama ang ating Panginoon, maliligaw tayo ng landas, mga kapatid. At hindi natin mararating ang lugar na gusto ng ating pong Panginoon. Alam niyo po, merong isang kwento, merong isang lalaki, mayamang lalaki. Siya po'y nagmamayari ng maraming building, maraming resort, marami siyang mga sasakyan, mga kapatid. Alam niyo, meron siyang isang anak. Pinakamamahal niya po yung anak, mga kapatid. Isang gabi yung anak niyang ito, nag-drive ng sasakyan, lasing. At nung siya yung nagda-drive, mga kapatid, unfortunately, siya po'y namatay dahil sa isang aksidente. Nung nalaman po ng kanyang tatay, sapagkat sa isa niyang anak, iyak na iyak yung tatay, hindi niya pumatanggap, mga kapatid. Then dumating sa panahon na merong picture yung kanyang anak, nakalibing na yung anak niya, merong picture na naiwan. Yung tatay tuwing gabi bago siya matulog, iniiyakan niya yung picture na yun. Sabi niya, anak, miss na kita. Makalipas ang 20 years, mga kapatid, yung picture luma na kasi meron ng mga patak ng luha, talagang luma na tingnan. At alam niyo po, pinatawag niya yung mga mayayamang mga tao. Ang sabi niya, papuntahin mo dito ang mga mayayaman, ang mga taong gustong bumili ng aking mga kayamanan. At tayo'y magsusubastahan, sabi niya. Alam niyo po, mga kapatid, dumating yung mga mayayaman. Nandiyan na sila, nakaupo na. Nag-umpisa na magsalita yung mayamang lalaki. Then, mga kapatid, nilabas niya yung picture ng kanyang anak. Ang sabi niya, mga kaibigan, sino sa inyo ang gustong bumili ng picture ng aking anak? Alam niyo po, nag-usap-usap yung mga tao, sabi niya, akala ko ba bintahan, ibibenta niya yung mga resort niya, yung mga sasakyan niya, yung mga buildings yung malalaki. Bakit ito namang binibenta niya sa ating picture? Walang may gustong bumili, mga kaigsunan. Inulit niya, sino sa inyo ang gustong bumili ng picture na ito? Wala talaga. Pero alam niyo po, mga kapatid, dumating yung kanyang hardinero na natanggal sa trabaho. Ang sabi ng kanyang hardinero, Sir, ako na po bibili niyan. Ito yung aking sahod, huling sahod ko na ito sa iyo kasi tinanggal mo ako sa trabaho. Ipagpapalit ko ito para sa picture ng anak mo kasi ang anak mo, matalik kong kaibigan. Akin na yan kasi kaibigan ko siya. Alam niyo po, mga kapatid, sabi ng mayamang lalaki, tapos na ang pag-uusap, tapos na ang subastahan. Ang magmamana ng kayamanan kong ito ay ang lalaking ito na kumuha at mahal ang picture ng aking anak. Amen. Alam niyo po, mga kapatid, ang ating Panginoon, gusto niya rin na tayo'y magmana ng kaharian ito. Ayaw ng Diyos na ipagpalit natin ito sa mga bagay na walang kabuluhan. Itong lugar na ito, mga kapatid, kailangan nating tirhan kasi tayo ang titira dito. Kung ayaw mo pumunta, sayang. Kasi bakit? Inihanda ito ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. Kaya ngayong taong darating, nais niyang lumakad tayo na may direksyon sa ating pananampalataya. Lumakad tayo na mayroong duration. Mag-antay tayo, huwag tayong mapagod. At higit sa lahat, ipapangako ng Panginoon sa atin na darating ang panahon na kanya tayo ililigtas at dadalhin niya tayo sa lugar na ito. Amen. Ngayong gabi, nais ng ating Diyos kung tayo nahihirapan at kanyang pangako, God empowers you to walk with Him each day. Kung hindi mo kaya kasi mahina ka, mahina tayo, ang pangako ng Diyos, papalakasin niya tayo, mga kapatid, araw-araw. Mayong gabi sa ato ang tanan at Happy New Year.